Ang karanasan kong ito ay noong araw ng anibersaryo ng martial law dito sa Pilipinas. Ayon sa mga nababasa ko sa pahayagan, mga pulis at mga sundalo ang umabuso ng kanilang kapangyarihan noong panahon na yon. Pero ang karanasan kong ito ay hindi tungkol doon, kundi ang pang-aabuso ng isang pulis sa isang probinsya sa Southern Luzon na labis ko din namang ikinatuwa. Invited ako ng mga barkada ko ng isang overnight swimming sa isang beach sa Batangas. Pero hindi ako nakasabay sa kanilang pagpunta doon. May mga client pa kasi akong kinausap. Sayang din ang commission ko kung sakaling mag-close kami ng deal. Medyo madilim na noon nang malis ako ng Maynila. Dala ko ang aking kotse, binaybay ko ang daan patungo ng Batangas. Noong panahong iyon, ay uso ang balita tungkol sa mga terorista. Kaya naman siguro may mga police checkpoint sa piling parte ng National Road. Madilim na talaga nang marating ko ang parte ng Batangas. Sobrang traffic din kasi sa SLEX. May ilan na din akong nadaan ng checkpoint na hindi man lang nila pinahinto ang sasakyan ko. Bigla na lang akong kinabahan nang muli kong tingnan ng mapa na bigay sa akin ng kaibigan ko. Para kasing hindi ko pa nadaraanan ang kahit isang landmark na nakalagay sa mapa. Baka kasi naliligaw na ako. Nagpatuloy pa din ako sa pagmamaneho hanggang makakita ulit ako ng checkpoint. Alam ko na hindi na naman ako pahihuntuin dito at walang lalabas na pulis mula sa loob ng tent para harangin man lamang ang sasakyan ko. Inihinto ko ang aking sasakyan sa malapit sa checkpoint. Nais kong magtanong sa pulis na nandoon. Bumaba ako ng kotse ko pero wala pa din lumalabas na pulis sa loob ng tent. Alam ko may pulis doon kasi may ilaw at may motorsiklo sa labas. Lumapit pa ako sa bukana ng tent. Napansin ko ang isang pulis na nakatutok sa portable DVD player na parang laptop computer. "Sir, magandang gabi po." Ang bati ko sa pulis. Tila nabigla ang pulis sa akin. Bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. "Ano yon?" ang tanong ng pulis. "Sir, pasensya na po kung naistorbo ko kayo. Parang naliligaw na kasi ako eh. Pwede po bang magtanong?" Ang sabi ko naman. Ipinakita ko ang mapa na dala ko at tinanong ko kung nasaan yung lugar na pupuntahan ko. Sinabi naman ng pulis na tama lang ang dinadaanan ko. Sa mapa kasi ng drawing ng kaibigan ko ay tila magkakalapit lang ang mga landmark. Pero malayo pa pala yung unang landmark na nailagay niya. Diretsuhin ko lang daw ang daan at makikita ko na ang unang landmark. "Salamat po, sir. Parang nag-iisa lang kayo, sir," ang sabi ko sa pulis. "Kumain muna ang mga kasamaan ko at magro-ronda na din sila sa ilang barangay dito," ang sabi ng pulis. Hindi nakaligtas sa aking paningin ng namumuno na harapan ng pulis. Parang nahulaan ko kasi na ang pinapanood niya. Biniro ko tuloy siya. "Sige po sir, mukhang nabitin kayo sa pinapanood nyo. Mukhang galit na rin kasi ang nyo." Biro ko sa pulis na hindi ko na inalintana na baka bigwasan niya ako. Walang magawa kasi. Masarap panoorin yung DVD na dala ng kasama ko. Di ko na sila nahintay pa kaya pinanood ko na. Ang sabi naman niya. Aalis na sana ako nang bigla niya akong tinawag na labis kong ikinagulat.
Hoy, sandali lang. Bakit mo pala napansin yun? Bading ka ba? Ang mga tanong niya sa akin. Hindi po sir. Ang pagtanggi ko naman. Kung hindi ka bading, bakit mo pinansin ng ako? Ang tanong na naman niya. Hindi na tuloy ako makasagot. Medyo sinakluban na ako ng takot. Halika nga dito sa loob, ang sabi niya sa akin. Sa takot ko na rin ay pumasok na din ako sa loob ng tent. Nakaplay pa din ang pinapanood niya. Mukha namang type mo ang bata ako eh. Siguro mas mabuti pang gayahin mo ang ginagawa ng babae dun sa lalaki. Balita ko kasi masarap gumawa ang mga bading. Ang sabi ng pulis. Magkahalong tuwa at takot ang aking nadarama ng mga sandaling yun. Maayos naman ang itsura ng pulis at may matipunong pangangatawan. Panigurado, malaki din ang bata nito. Kaya lang nakakatakot ang nakasukbit sa bewang niyang baril. Gusto niyo ba sir na ko kayo? Ang tanong ko sa kanya sa nanginginig kong tinig. Tama, gusto kong maranasan ng ganyan sa isang bading. Ang tugon ng pulis. Hindi na nagaksaya pa ng panahon ng pulis. Agad niyang binuksan ang kanyang pantalon. Wala naman ako nagawa kundi sundin siya. Baka kasi barilin ako kung tatanggi ako. Umupo ako sa isang upuan at itinapat niya sa aking mukha ang kanyang. Amoy ko muna ang kanyang pabango. Ang bango ng pulis. Mukhang bagong paligo pa lang siya dahil naamoy ko ang sabon na ginamit niya habang papalapit ang kanyang sa aking bibig. Nasarapan siya sa aking ginagawa sa kanyang. Sabi ko na nga ba mas swabe gumawa ang tulad mo. Ang nasambit pa niya. Nagpatuloy pa din ako sa pag-sa kanya. Nawala na ang takot ng aking nadarama. Mas lalo akong naengganyo na galingan ng pagpapaligaya sa pulis na yon. Ang sarap! Ang paulit-ulit niyang nababanggit. Lahat ng nalalaman kong pagpapaligaya sa isang lalaki ay ginawa ko sa pulis na yon. Hindi nagtagal ay biglang tila nanigas ang buong katawan niya. Yun na ang hudyat ng kanyang pagpapasa. Parang matagal na panahon na ang huli niyang Bigla siyang naupo sa upuan sa aking tabi. Pulis nga kayo sir, ang sabi ko sa kanya. Bakit naman? Ang tanong niya. Laging handa ang sandata niyo. Lagi pang puno ng bala. Ang sabi ko naman. Nakangiti lamang siya. Doon ko napansin na gwapo pala ang pulis na yon. Lalo na kung nakangiti siya. Isa pa nga, ang hiling niya. Hindi naman ako nagpatumpik-tumpik pa. Lumuhod ako muli sa harapan niya. Nung matapos siya, ayun na din ang naging hudyat sa pulis na ayusin ang kanyang damit. Hindi na din ako nagtagal pa at nagpaalam na ako sa kanya. Pag-arangkada ng sasakyan ko, ay nasa lubong ko ang patrol mobile na nang tingnan ko sa side mirror ng car ko ay huminto sa checkpoint. Timing ang pagalis ko. Pero nanghihinayang ako na hindi ko man lamang nakuha ang first name at cellphone number ng pulis. Gwapo pa naman siya. Tanging ang apelyido lamang niya
ang nakuha ko.